Nagpamalas ng magandang performance si AJ Edu sa laban ng Gilas at Qatar kung saan inamin niya na handa siyang irepresentang bansa. Isiniwalat naman ni Coach Tim Cone na handa siyang ibabad ng 40 minutes or buong laro si Justin Brownlee sa laban ng Gilas sa Taiwan at New Zealand. Para naman kay Justin Brownlee, inamin niyang hindi siya magpapahinga at hindi siya magre-relax para sa dalawang bigating laban bago ang FIBA Asia Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bago pa tuluyang sumalang sa laban ng Gilas sa Qatar, nagbigay na ng pahayag si AJ Edu. Sa kanyang inilabas na pahayag sa media, ramdam ang kanyang pananabik at kahandaang irepresent ang bansang Pilipinas. Matatanda ang hindi nakasama si AJ Edu sa hanay ng nagdaang dalawang window ng qualifiers, bunga ng injury. Kaya nang tumulak patungo sa Qatar, ito ang kanyang nabanggit. Tutukan natin si AJ Edu sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Pagpapala talaga to. Palaging pagpapala yung kumatawan sa bansa and it has been a long time mula nung 2023 at 2025 na ngayon. Isa itong pribilehiyo at karangalan kasi, di ba? Sabik talaga akong makabalik at i-represent ang bansa. Okay, sige, himay natin si AJ Edu ha. Kagabi, laban sa Qatar, pinatunayan ni AJ Edu na nakabalik na siya dito matapos ang injury na pinagdaanan niya. Sinulit niya talaga yung dalawang window na hindi siya nakasama ng grupo. Nagtala siya ng 6 points, 10 rebounds, 2 assists, and of course isang block versus Qatar po yan. Ha? Hindi na masama, di ba? Para si isang nagbabalik mula sa injury. Malaking bagay ang itinala niyang performance, lalo na yung 10 rebounds niya. Siyempre kasama niya dito ang buong grupo ng Gilas. Like si Justin Brownlee, kumamada lang siya ng 1 punto sa naunang 3 quarter ng bakbakan. Pero kumamada siya ng 9 points sa 4th quarter ng laban. Si Mr. Consistent na si Dwight Ramos, pinakamalaki na iambag niya, 15 points po yan. Si Junmar, meron ding 12 points at 7 rebounds. Natambakan pa Gilas ng 11 points pero hindi talaga sila nagpatinag. Nagtiyaga sila para kuhanin ang panalo sa dulo ng laban eh. Para sa akin, isang magandang senyalis ang panalo ng Gilas sa Qatar. Pinapakita kasi nito yung kahandaan ng Gilas na bumalik sa gipit na bakbakan, di ba? Kahit nabigo sila sa mga naunang quarters, nanatili silang kalmado dyan. Hindi sila basta-basta nagpakabog sa kalaban, lalo na si AJ Edu na ngayon lang ulit nakasama sa hanay. Big deal talaga to kasi parang napunan niya yung kailangan ng Gilas sa kanya. Bukod sa scoring, yung presensya niya sa loob kung saan nagtala siya ng 10 rebounds. Kung nagpakita na si AJ Edu sa laban ng Gilas at Qatar, nananatili naman na target ni Coach Tim Cone ng laban sa Chinese Taipei at New Zealand. Sa isang interview na inilabas ng media, binanggit niya na lilimitahan niya ang minuto ng ilang players, lalo na si Justin Brownlee. Pero inamin din niya na mawawala ang limit na yan sa oras na sumalang na sila sa 3rd window ng qualifiers versus Taiwan and New Zealand. Narito ang kanyang pagbubulgar. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Kailangan nating bantayan kung ilang minuto ang makukuha nila sa Doha Series para hindi sila mapagod. Pero sa Taiwan at New Zealand, wala na silang limit. Hindi natin sila isa-save para sa PBA semifinals. Kung kinakailangan maglaro si Justin Brownlee ng 40 minutes versus Taiwan and New Zealand, paglalaroin natin siya ng 40 minutes. Grabe, di ba? Ganito katindi yung paghahangad ni Coach Tim na bantayan at hindi tayo maungusan ng dalawang kupunan na parehong naghahangad na talunin tayo sa 3rd window. Especially yung New Zealand. Big deal talaga to sa kanila, di ba? Nakita naman natin, nagpalit na sila ng ilang players para sa susunod na window. At hindi natin alam kung diretso yan hanggang sa FIBA Asia Cup dito sa August. Ganito nila hinahangad na matalo nila ang Gilas Pilipinas. Pero base kay Coach Tim, hindi nila basta-basta makukuha yung panalo laban dito sa Gilas Pilipinas. Nakahanda kasi sila sa lahat ng oras. Siguro yun ang nakikita ko sa mga sinabi ni Coach Tim na kung kailangan maglaro si Justin ng 40 minutes, paglalaroin niya ng 40 minutes. Alam niya kasi yung halaga ng isang Justin Brownlee sa loob ng korte. Sa ngayon, alam naman nating lahat na siya yung heart and soul ng Gilas Pilipinas. Huwag lang sana mapaghandaan ng mabuti ng New Zealand ng Gilas katulad ng ginawa ng Brazil nung OQT or nung Olympic Qualifying Tournament. Basag na basag ang Gilas doon, di ba? Napaghandaan kasi nila si Justin Brownlee. Pero alam naman natin na natuto na si Coach Tim sa experience na yon. Kaya naniniwala tayo na may plan B sila sakaling trangkuhan ng New Zealand si Brownlee. Malaking bagay din sa team ang muling pagpasok ni AJ Edu dito sa loob. Bilang kapalit ni Kai Sotto, alam natin magandang magagawa niya versus Taiwan and New Zealand. Habang handang ibabad ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee sa dalawang labang nabanggit, tila hindi rin naatras sa laban ng resident import ng Barangay Ginebra at naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, nakahanda siya para sa nasabing bakbakan. Base pa rin sa kanyang latest na pahayag, gusto niyang maging matalas at handa para sa dalawang laban. Narito ang kanyang paglalahad.
Tutukan natin si Justin sa report ni Mark Escarlota ng Daily Tribune. Inaasahan ko na yan. Definitely hindi ako magpapahinga or magre-relax. Meron kaming dalawang mahihirap na kalaban na paparating sa pambansang kupunan. Gusto kong maging nasa forma at handa para sa kanila. So kung desidido si Coach Tim na hindi pagpapahingahin si Justin Brownlee sa laban kung kinakailangang hindi siya magpahinga, para naman kay Justin, gusto niyang maging handa at nasa forma sa oras na makaharap na nila ang dalawang kupunan sa third window ng qualifiers. Ma-remind lang natin hindi pa ito yung actual na Asia Cup. Pero mararamdaman mo talaga yung dedication nila na ipanalo yung laban, di ba? Yung determination nila na bakbakan ng dalawang kalaban na gusto ring manalo laban sa Gilas Pilipinas. Big deal din kasi sa atin to, kaya makikita mo at mararamdaman mo yung paghahangad ng grupo ni Coach Tim na huwag magkampante sa paparating na laban. Tama yung attitude nila, di ba? Yung atake nila sa natitirang dalawang laban sa qualifiers. Yung ginagawa kasi ni Coach Tim, ipinaparamdam niya sa lahat ng players, hindi lang kay Justin, na kailangan nilang manalo. Hindi sila dapat mag-relax dahil malaking banta sa kanilang hanay ang bawat laban. Anyway, may natitira pang dalawang laban ng Gilas sa Doha. Nakauna na tayo ng isa. Yung susunod na laban nila is Lebanon. Sa ganap na 11 ng gabi po yan. Ngayong gabi po yan, Susundan niya ng laban nila sa Egypt sa ganap na alauna ng madaling araw ng February 17. Sana walang ma-injured sa kanila habang dumadaan sila sa friendly games dahil pagkatapos ng lahat ng yan, haharapin nila ang Taiwan sa Feb 20 at New Zealand sa Feb 23. Parehong dayo po yan. So guys, maraming salamat.